O yung mga naniniwala mga kababayan na baka si Sara Duterte ma-acquit kasi yung iba naniniwala po sa mga kwento na wala mang mabigat na ebidensya. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo itong balita mga kababayan. Kasi napag-uusapan na ang tungkol po sa mga bank accounts ni Sara Duterte na posible pabuksan mga kababayan. At ito yung magbabaon sa kanya. At malamang yung mga senador na perceived to be on the side of the Dutertes, lalo na po ni Sara Duterte, malamang bumaliktad sa tindi ng mga ebidensya na posibleng bumulaga during the impeachment trial. Itong kwentong ito mga kababayan naka-publish ngayon dito sa People's Tonight. Yan sabi dito, bank accounts ni BP Sara bubulaga sa impeachment trial. Sabi po ng bitiranang journalist na si Marites Vitog. Yan din mga kababayan yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Dito niya mamimilipit si Sara Duterte pag pinabuksan ng mga senator judges ang mga bank accounts ni Sara Duterte. At itong pagkatalo ni Trillanes po sa eleksyon sa Caloocan, baka nga blessing in disguise pa ito kasi sa kanyang pagkatalo matututukan niya itong impeachment trial ni Sara Duterte, hindi bilang senator judges kasi wala man siya sa Senado na, kundi bilang isa sa mga sumusulong sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Yun din yung sinasabi ni Trillanes mga kababayan sa mga previous interviews. Kaya sabi ni Trillanes doon sa Quadcom hearing kung saan pumunta sa pagdinig mga kababayan si Digong. Yun niya yung rason kung bakit ayaw na ayaw ni Digong. Nang bablap lang niya na pabuksan niya yung kanyang bank account. Nang iporsige ni Trillanes, napikon si Digong. Gustong hampasin si Trillanes ng microphone. Ganon mga kababayan. No, ito ngayon ang balita dito sa People's Tonight. I-share ko po sa inyo. Sinabi ng bitiranong mamamahayag na si Marites Dagilan Vitog sa kanyang komento sa isang post sa social media na hindi dapat mabahala ang publiko sa posibilidad na makalusot si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial dahil sa pagkakahalal ng mga kaalyado nito sa politika sa Senado na lilitis sa kanyang kaso. Naniniwala si Vitog na may posibilidad na maungkat ang mga bank accounts ni BP Sara sa impeachment trial kung saan maaari di umanong matukoy ang paglilipat ng milyong halaga ng government funds na kwenestyon ng mga mababatas noong kasagsagan ng investigasyon ng Kamara. Kaya po yung mga House prosecutors, tiwalang-tiwala, malamang may mga leakage na sa kanila. Baka nga may mga documents na silang original copy or siyempre certified true copy. Kaya tiwalang-tiwala po yung ating mga House prosecutors. At pag nakita yan mga kababayan ng mga senator judges, kahit pa mga kaalyado ni Sara, magdadalawang isip na i-acquit sa lakas ng ebidensya. Ganon din ang paniwala itong veteran journalist na to na si Marites Vitog. Kabilang niya rito ang kontrobersya sa 612.5 milyong halaga ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at ng Department of Education na dating pinamumunuan ni BP Sara. This can be matched with the releases of her confidential funds as BP and DepEd Secretary, apart from showing the vast difference between her SALENs or statement of assets, liabilities, and net worth and bank deposits, paliwanag ni Vitog, na kilala sa investigative journalism. Malamang may kopya na rin po si Marites Vitog, kaya nakapagsalita siyang ganito. Ano tingin ninyo mga kababayan? Malamang may hawak na rin ng mga documents itong mga kilalang journalist. Kaya mahirap po na basta na lang i-acquit ng mga senador itong si Sara Duterte kung maipipresenta po ang napakalakas na ebidensya ng paglustay ng pera at yung mga beneficiaries po
ng mga chichiriya, yun pala, napunta doon sa mabuting kamay. May wagang kamay, mga kababayan, at may wagang bulsa. Di ba? Ang pahayag ni Bitog ay bilang reaksyon sa ipinos ng Pinoy Pulitzer Prize awardee na si Manny Mugato ngayong Martes, Mayo 20, kung saan inihayag nito ang posibilidad na mapawalang sala si BP Sara sa impeachment bunsod ng pagkakahalal ng mga pro-Duterte candidates sa Senado. Ano tingin ninyo mga kababayan? Anyway, malapit na po June 2 magsisimula po. And the actual trial, mga kababayan nito, sabi ni Chis Escudero, doon na sa bagong mga senador. Nasa 20th Congress na po. O ngayon, sa issue ni Attorney Harry Roque, ito po yung latest na balita mula po sa News 5. May red notice na po laban kay Attorney Harry Roque. Pinag-utos na ng DOJ yung red notice sa Interpol. Ayan pinag-utos na ng Department of Justice sa Interpol na maglabas na ng red notice laban kay Attorney Harry Roque. Sabi po ni DOJ Yusek Nicolas T., inaasahan nilang mailalabas ang red notice sa lalong madaling panahon. Posible ngayong linggo. Tapos mga kababayan, malapit nang matuldukan ang walang tigil na pagyayabang at panghamon. Minamak ni yung ating mga authorities. Minamak ni Harry Roque. I-google lang anya ninyo ako kung gusto ninyong mahanap ako. Dito sa Netherlands. Kinakantsawan ba mga kababayan ni Atty. Harry Roque? Pero alam naman natin na itong mga pangangantsaw ni Atty. Harry Roque, cover man lang niya para hindi malata na grabe na yung stress niya. Pero sa totoo lang, kahit hindi siya magsalita, kitang-kita sa kanyang itsura yung stress. Nangayayat na po si Harry Roque. Hindi na siguro makakain. Ang ginagawa niya ngayon, tago ng tago. Pasasaat, matitrace din siya, mga kababayan ng Interpol. At masusukol siya ni General Nick Torre. Hindi lang masyado nagsasalita si General Torre. Pero umanda ka, Atty. Harry Roque, isang araw, magigising ka na lang, katabi mo na si General Torre. Mayawak ng warrant of arrest. Pusasan mo po, General Torre, para naman amanos sa kanyang mga masasamang mga pananalita, pang-iinsulto sa ating gobyerno. O ngayon, may isi-share pa ako sa inyong magandang balita. Kasi, di ba, laging sinasabi ng mga DDS na napakagaling ni Digong, lalo sa paglaban sa droga. Isa totoo lang po, hindi nga mga lati po sa war on drugs si Digong sa ating Pangulong Bongbong. Iyan po. PBBM admin nakakumpiska po ng 43.8 billion pesos na halaga ng droga as compared kay Digong 14.3 billion pesos lang. You see, triple po ang halaga na nakumpiska ng Marcos administration. Napakalayo in terms of achievement. Sa war on drugs, mga kababayan, bloodless pa. Pwede pala, mga kababayan, na gawing bloodless at marami yung makumpiska sa mga raids na ginagawa ng ating mga authorities ng PNP. Walang AJK po. Ito ngayon yung report ng 1PH. Aabot sa 43.8 billion pesos ang nakumpiskang droga mula July 2022 hanggang May 17, 2025 sa ilalim ng Administrasyong Marcos ayon sa datos ng PNP. Mas mataas ito kumpara sa 14.3 billion na nasabat sa unang 3 taon ng Duterte administration. Triple po. Giit ng Pangulo, tutok noon sa malalaking sindikato pero ngayon tila bumabalik ang bintahan sa kalsada. Utos niya na rin ang mga street level pushers. You see,
Tinutukan talaga yung mga big time smugglers ng droga po ng Marcos administration. Yan ang sinabi ng ating Pangulo sa interview sa podcast ni Katunying. Pero ngayon pati yung mga street level pushers, babalikan namin. Di ba? Panalo pa rin mga kababayan yung kampanya, bloodless pa. Yung kampanya ni Digong, madugo mga kababayan, more than 30,000 yung namatay. Pero nakumpiska 14 billion lang po sa unang 3 taon. Whereas yung ating Pangulo, 43 billion. You see? Tapos sasabihin ninyo, mas magaling si Digong sa paglaban sa droga. Magaling po magkwento. Sige lang ang kwento. So ano kayo ngayon? Paya ngayon kayo mga paya na naman kayo mga DDS. Walang binatbat po yung previous administration pagdating sa mga achievements. That includes the fighting criminalities at yung war on drugs. Bloodless pa po. Di ba? May pagrespeto sa human rights. Hindi bloodbath tulad ng sinasabi ni Sara. Bloodbath daw, pati impeachment may bloodbath. Mahilig talaga po sa violensya. Impeachment na lang, may bloodbath pa. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.